Amen! Have a wonderful day para po sa ating part 4 ng ating We Belong. Salamat sa Panginoon. Amen. Isang mapagpalang umaga, pagbati ulit sa buong section 6 at sa lahat ng lugar na naaabot ng ating devotion. So do not forget to share, to like, to comment para tayo po ay maging pagpapala sa gayong kaliit na bagay ay yun po ay malaking pagpapala na sa ating page. And pwede rin po sa may mga businesses, pwede nyo pong ipapromote sa ating page na ito, and then pwede rin tayong mag-support through stars, through love gifts, through GCash, sa kung ano man pong paraan na masuportahan natin ang gawaing ito. Sa pangalan ni Jesus ay tayo po ay pagpalain ng ating Diyos na buhay. Once again, good morning everyone. Let us pray. Aming Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Continue to strengthen us. Salamat Panginoon na madalangin namin, na mapanatili namin Panginoon ang iyo pong mabuting halimbawa sa aming mga buhay. Makita sa amin nawa Panginoon ng mga tao sa aming paligid ang iyo po Panginoong layunin, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagsama sa amin ay makita ng mga taong nakapaligid sa amin. Make us an example, Father God. In the name of Jesus, this is our prayer. Amen, amen. Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome to our We Belong Part 4. Part 4. And this is the last part. Okay. Once again, open your Bible with me in the book of Matthew chapter 1, verses 1 down to 6. Matthew chapter 1, verses 1 down to 6. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara, si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab at si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Si Salmon ang naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus at naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni Haring David si Solomon na dating asawa ni Urias. Amen. Salamat sa Panginoon. Again, the title of our message this morning, We Belong. So, dun sa genealogy ng Panginoong Jesus sa aklat ng Matthew chapter 1 verses 1 down to 6, merong tatlong babae na hintil na supposed to be hindi kasama pero isinama ng Panginoon nang dahil sa tibok ng kanilang mga puso, nang dahil sa kanilang attitude, nang dahil sa kanilang desire, nang dahil sa kanilang faith. So, dito makikita natin si Rahab, si Tamar, si Rahab, and si Ruth. Ano yung pang-apat? Sino yung pang-apat? Sabi rito, hindi po pinangalanan. Sabi ng verse 6, naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. So merong hindi pinangalanan. But alam natin yung kwento ni Urias at saka nung asawa, Yung asawa po ay si Rebecca. Yung babaeng natanawan ni David sa ibabaw ng kanyang palasyo. Ano nga yung pangalan niya? Nakalimutan ko na rin. Ano ba yan? So, nung si David ay nanunungawan sa tuktok ng kanyang palasyo, nakita niya na may babaeng naliligo, At siya'y napaibig doon. Ayan. So, pakisabi nga po kung anong pangalan na na po ako magbuklat ay. So, dito po, makikita natin na hindi naman siya binigyan ng pangalan. Pero pag binasa po natin ang Bible, alam natin na may pangalan yon. Okay. Nakalimutan ko na nga po. Sige nga po, paki-comment ng pangalan. Okay, tayo po ay magpatuloy. So, ang pang-apat na kasali sa lahi na dapat ay hindi is yung walang pangalan, ikaw. The fourth one, si pangalan to?
si Ruth, si Tamar, si Rahab, si Ruth, ikaw. Si Tamar, si Rahab, si Ruth, ikaw. Idugsong mo yung pangalan mo sa genealogy. Idugsong mo yung pangalan mo sa genealogy. Ikaw na masama ang lahi na pinanggalingan katulad ni Tamar. Ikaw na masama ang gawi, mga makasalanang ginagawa katulad ni Rahab. Ikaw na mali yung pananampalataya katulad ni Ruth. Ikaw na yung dugong dumadaloy ay dugo ng makasalanan. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8 to 10, yung dugong dumadaloy sa atin ay dugo ng makasalanan. Romans chapter 3 verse 23, sino may hindi nakaabot at hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos, ikaw na hindi karapat-dapat. Pero alam nyo ba, Matthew chapter 9 verse 15, sabi po dito, Matthew chapter 9 verse 13, napakalinaw po. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga banal. Ang pinag-uusapan natin is yung lahing kabilang sa lahi ng Diyos. Yung lahi na iningatan ng Panginoon, yung lahi na ipinagmamalaki ng Panginoon. But in reality, hindi talaga tayo kasama. Kasi nga, tayo ay may galing sa masamang lahi. We are also Gentile. Galing tayo sa masamang gawi. We are sinner. Galing tayo sa maling paniniwala. We are idolatrous, no? Sumasamba tayo kung saan-saan. Naniniwala tayo kung kani-kaninong mga ani-ani to. Huwag mo sabihin ngayong Kristyano ka na, naniniwala ka pa sa laway, sa pagtatawa, sa mga nuno, sa multo. Takot na takot ka pa. Ganun yung dati nating mga pag-uugali. Sabi ng Romans, ang dumadaloy sa atin, dugo ng isang makasalanan. Sabi ng Romans chapter 3, tayo ay hindi karapat-dapat. And yet, right now, I want to tell you one great news. We belong. You belong to the kingdom of God. You belong to the nation of God. You belong to the family of God. Sabi ng Matthew 9:13, naparito siya para tawagin ang makasalanan. Naparito siya para tawagin ka. Naparito ang Panginoong Jesus para isali ka. Namatay siya sa krus para isali ka. Namatay siya sa krus para pawiin ang kasalanan mo. Namatay siya sa krus para huwag ka nang mahiya na lumapit sa Diyos Ama. Namatay siya sa krus para magkaroon ka ng kapangyarihang talikuran yung pangit, yung dati. Alam mo, 2 Corinthians 5:15, namatay si Jesus para sa'yo. Nagbayad siya at tumubos sa ating, tinubos niya ang ating mga sarili mula sa pagkakautang ng kasalanan para lang mapabilang sa lahi ng Diyos. Para mapabilang sa lahi ng Diyos. Just imagine, kapag binaybay ng Panginoon, eto ang kabilang sa angkan ko, pumasok kayo sa langit. Tapos mababasa natin, Isabel Gonzalez, pasok. Parang, may naalala akong kanta na, when the roll call up yonder, 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 I'll be there. Pag nagtawag ang Panginoon ng pangalan sa langit, nandun ka. Kapag binuklat ng Diyos ang aklat ng buhay, nandun ka. Hindi itatanong ng Diyos, saan lahi ka galing? Hindi itatanong ng Diyos, anong ginawa mong mabuti? Hindi itatanong ng Diyos, anong ginawa mo? Anong ambag mo? Hindi. The only thing na masasabi mo na kasama ka sa lahi ng Diyos, it's because nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, who died on the cross, who paid all your sins,
no? Who paid all our trespasses before God. Sinama ka ng Panginoon. Kaya hindi ka pwedeng mga tuwiran eh. Hindi ba kapag may taong nagbayad ng iyong mga pagkakautang, malayo pa, sasalubungin mo na, itatanong mo, anong kailangan mo, hahayinan mo ng bangko, kasi sobra kang nagpapasalamat kasi pinagbayad ka niya. How much more ang Panginoong Jesus? Hindi lang utang ang binayaran niya. Buhay. Kamatayan. Binayaran niya. Alam niyo po, kaya tayo dapat mabuhay ng may katuwiran. Buong galak tayong maglingkod sa Panginoon kasi you belong to the body of Christ. Anong sabi ng Biblia? Kabilang ka sa lahi ni Abraham dahil sa iyong pananampalataya. Ang sabi ng Ephesians, tayo ang tunay na lahi ni Abraham, yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesus. We became the descendants, we belong to the genealogy of the family of God because of our faith. Hindi dahil sa iyong pinagmulan, hindi dahil sa iyong ginawa, kundi dahil sa iyong pananampalataya. Kabilang ka sa lahi ng Diyos, walang makapipigil noon. Gusto kong encourage ang bawat isa sa atin. I believe, kahit pa sabihin mong ikaw ang pinakamasama sa pinakamasamang nuknukang kasama, once you have faith, believe in the Lord Jesus Christ, at ikaw po ay ibibilang ng Diyos sa kanyang lahi. Isang lahing pinaghahandaan niya ng matitirhan doon sa kalangitan. Kabilang ka sa lahi ng Panginoon. Gayahin mo si Rahab, maging makulit ka sa Panginoon. Gayahin mo si Tamar, maging makulit ka sa Panginoon. Gayahin mo si Rahab, no? Tulungan mo ang mga naglilingkod sa Panginoon. Gayahin mo si Rahab, tinubuan siya ng pananampalataya kasi may narinig siya. Makinig ka ng makinig sa Panginoon. Gayahin mo si Ruth, no? Tinalikuran ang lahat para sa Panginoon. At ikaw ang pang-apat, dapat kang mabuhay katulad ng kung paanong nabuhay mula nung bumaling sa Panginoon ang tatlong babaeng ito. Si Tamar, si Rahab at si Ruth. Gayahin natin sila. Yes, pwedeng hindi natin makaya. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, kaya natin ito. You belong. You belong to Jesus Christ. You belong to the church. You belong to the family of God. You belong to God. Hindi ka maaagaw ni numan. You belong to your church. You belong to your pastor. You belong to the body of Christ. At darating ang araw, sa huling tunog ng trompeta, we belong to those people who will be raptured in the name of Jesus. Paghandaan natin ang araw na iyon sapagkat we belong sa tunay na lahi ng Panginoon. At yun ay ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. So this day, panindigan natin that you are a Christian. Panindigan natin that we belong to God. Panindigan natin that we have a royal blood from the Lord Jesus Christ. Panindigan natin na I should serve the Lord as long as I live dahil nga kabilang tayo sa kanyang angkan, sa kanyang lahi. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil sinadya mo na isali sa genealogy sa Book of Matthew ang mga babaeng aming pinag-usapan. Si Tamar, si Judah, si Rahab. Si Tamar at si Judah, si Rahab, Panginoon, at saka po si Salmon. And then, si Ruth, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga babaeng ito. Sinali mo sila, Panginoon, para ipamukha sa amin. Sa amin na nabubuhay ngayon, Panginoon, na wala kaming maiikatwiran para hindi lumapit sa iyo. Na kung sila nga, Panginoon, na galing sa parang pinaka-worst na kalalagayan sa buhay, ay pinili mo para pagmula ng isang lahi na gagamitin mo para si Jesus Christ,
ay magkatawang tao at maipako sa krus to save us. Sinali mo sila para ipamukha sa amin na kami din. Pwede mo kaming iligtas, pwede mo kaming isali sa iyong lahi, pwede mo kaming gamitin, Panginoon, na kami rin, pwede mo rin kaming ipagmalaki, pwede mo rin kaming isulat sa aklat ng buhay. So that when the time comes na haharap na kami sa iyo, maririnig namin ang aming pangalan. Tinatawag mo kami, Panginoon, isa-isa, sapagkat nakasulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa katotohanan iyon. This morning, Father God, we are asking, help us, Panginoon, na mamuhay ng may karangalan para parangalan ka, Panginoon. Tulungan mo kami na mamuhay ng may pananampalataya para magtagumpay, Panginoon, sa lahat ng aming dinadaanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay, Panginoon, ayon sa iyong nais upang kami magamit mo habang kami naririto pa sa mundo. Sa iyo lamang, Panginoon, ang kapurihan at sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Keep us, O Lord God, in Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang matagumpay na araw sa ating lahat. Always remember, we belong to God and no one else. Pagpalain tayo ng Diyos ngayong umaga.